Kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang ano doon. Yung Quad Committee, magre-react, bakit daw hindi pupunta si Presidente Digong? Lalong-lalo na yung si Congressman with regards. Sinabi na, walang S yung with regards eh. With regard, walang S yun. Ang kulit niyo talagang dalawa kayong kongresista dyan. Paulit-ulit kayo eh. Anyway, ano ba, naglolokohan ba rito? O natatakot siyang pumunta rito? May kayabangan din, ano? Nagkamali ka ng ano? Nagkamali ka ng hinahamon sapagkat may problema ka dyan. Alam po ninyo, nagbigay na nga ng rason. At yan din ang dahilan ko kung bakit sa tingin ko hindi na siya kailangan umattend. Kasi nga, nag-testify na siya sa Senado. Sumuko nga yung mga senador sa kanya. Ayaw niya umalis. Sige pa, bring it on. Tapusin na natin to. Pero nasabi niya na nga lahat eh. Pangalawa, magastos nga pumunta rito sa Maynila eh. Alam niyo naman, retirement fund lang yan. Pangatlo, parang nagsasayang lang siya ng oras. Pangapat, parang gagamitin lang siya para sumigat itong mga gustong tumakbo ng eleksyon. Panglima, kini-question niya nga yung kredibilidad at integridad nito dahil may lumabas na akusasyon, yung isang resource person na siya raw ay pinipilit o hinihikayat na magsinungaling. O kaya medyo questionable tuloy, questionable. O yan ang background yan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi ako attend yan. Useless yan. Eto ngayon ang announcement. Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya. At dahil daw nangako siya na kailangan pumunta siya. Bibigay naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya ata eh. Sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung inahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta aaten mo siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ng Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Del Gran, abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Alam niya ang kanyang batas. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, I will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyungan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya sinisiraan. Napakabait niya Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas. At wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble.
Magalangin, napaka magalang na tao. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakaya takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kundinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Alam mo ito si Presidente Duterte. Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. O, ganyan. O kaya, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako napuwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules, 9:30 in the morning, dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkahalo-halo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyayaring extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte. Sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. Para magkaalaman na. Yan. Yan ang kanyang ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delgra. And I'm sure, darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. At yung dating PAGCOR Chairman, si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel. Meron tayong lakad sa Miyerkules. Kailangan, maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMNI dahil meron naman tayong lakad. But hopefully, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But wala naman talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte exist only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglikha ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yung, wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niyo yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad, pero bago niya sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit, loosely. Okay, dapat yun. That should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay.